Si Tenma, isang kabataang teenager na lumaki bilang isang ulila sa isang maliit na baryo. Hindi niya nalalaman na ang kanyang kaluluwa ay muling ipinapang-anak, bawat 200 taon upang labanan ang mga Diyos. Sa kabila ng pagiging 15 taong gulang pa lamang, palaging ipinapangako ng kanyang kaluluwa na mananatili sa tabi ng Diyosa na si Athena at ipagtatanggol ito mula sa masamang Diyos na si Hades, na naglalayong wasakin ang mundo. Bilang resulta, kinikilala siya ni Athena bilang ang Pegasus Bronze Saint, ang tanging banal na may sapat na lakas upang puksain ang anumang Diyos sa sansinukob. Si Tenma, na pinalad na lumaki sa isang masayang bahay ampunan sa isang maliit na bayan kasama ang kanyang pinakamatalik na kaibigang si Alone. Isang araw, ay nadama niya na ang kanyang kaibigan ay nasa panganib at nagpas siyang hanapin ito. Natagpuan niya si Alone na nawala ng malay sa isang landasin sa bundok at dinala ito pabalik sa bahay ampunan upang gamutin ang kanyang mga sugat. Mamaya ng gabing iyon, isang malalakas na bagyo ang nagdulot ng guho ng lupa na hamarang sa ilog, na nagresulta sa pagbaha na nagbabanta sa bayan. Sa harap ng kritikal na sitwasyong ito, parehong gusto ng magkaibigan na iligtas ang bahay ampunan mula sa pagbaha, ngunit nag-aalinlangan si Alone sa kanilang kakayahan na harapin ang gawain. Subalit si Tenma ay determinado at madali ang nagpasyang wasakin ang malalaking bato na humaharang sa daanan ng ilog. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para durugin ito gamit ang kanyang mga suntok, ngunit nauwi lamang ito sa maliliit na bitak. Sa kanyang huling pagtatangka, itinuon ni Tenma ang enerhiya ng cosmos sa kanyang kamao, habang nakikinig sa mga panalangin ng lahat sa bahay ampunan, at inilabas niya ang isang napakalakas na suntok na nagwasak sa mga bato. Isang Golden Saint, na nadama ang enerhiya ng cosmos ni Tenma, ay nakita ang lahat ng pangyayari at sinagip si Tenma bago ito mahimatay. Kinabukasan, ipinaliwanag ng Golden Saint na si Doko, na nasaksihan niya ang kabayanihan ni Tenma sa pagligtas sa bayan at iminungkahi sa kanya na sumali sa sanctuary para maging isang saint. Ito ay palaging pinapangarap ni Tenma, ang maging isang saint at protektahan ang lahat, kaya tinanggap niya ang alok, nagpaalam kay Alone, at nangakong mananatiling magkaibigan magpakailanman. Pagdating sa Greek sanctuary, natutunan ni Tenma na bawat 200 taon, may isang holy war na nagaganap sa pagitan ni Hades, ang Diyos ng ilalim ng lupa, at ng Diyos ang si Athena. Para pangalagaan ang kapayapaan sa mundo, itinatag ni Athena ang 88 na mga saints, bawat isa ay pinoprotektahan ng isa sa karampatang 88 na konstelasyon. Ang santuaryo na ito ay siya ring lugar kung saan nag-aaral ang mga tao upang maging mga saints, ngunit iilan lamang sa kanila ang may kapangyarihan at puso na mapili. Hindi nagtagal pagkatapos niyang dumating, hinamon agad si Tenma ng isang kapwa trainee matapos marinig na siya ang magiging susunod na saint. Tinanggap ni Tenma ang hamon pero agad niyang pinagsisihan ito matapos matalo. Nakipagkita siya kay Golden Saint Doko, na mabilis na ipinaliwanag sa kanya kung paano gamitin ang kanyang mga kapangyarihan ng cosmos upang maging mas malakas. Pagkatapos umalis ni Doko, nakita ni Tenma ang isang taong naglalakad at napagkamalan itong si Alone. Mabilis niyang nilapitan at hinawakan ang braso ng babae, ngunit napagtanto niyang ito pala ay si Sasha, isa sa kanyang mga kaibigan noong kabataan. Sinubukan niyang ipaalala dito na siya ay naging malapit na kaibigan nila pareho ni Alone, ngunit bigla silang inambush ng isang assassin na nagtatago sa ilalim ng lupa. Sinubukan ni Tenma na protektahan siya ngunit nalampasan siya ng assassin, na mabilis siyang ipinako sa lupa at sinimulang bugbugin. Binago ng assassin ang kanyang pansin kay Sasha, na nagpakawalan ng kanyang kapangyarihan ng cosmo at nagpakilalang siya pala ay ang Diyos ang si Athena. Sinubukan ng assassin na atakihin siya ngunit mabilis itong natalo ni Ares Saint, na dumating sa tamang panahon para iligtas at ihatid siya pauwi. Nag-ensayo si Tenma sa sumunod na 2 taon at napaharap sa kanyang huling pagsusulit upang maging isang saint. Nakipaglaban siya sa isang kalaban na doble ang laki sa kanya, ngunit hindi umuro. Mabilis niyang sinuntok ang kalaban patungo sa isang haligi, at pagkatapos ay nagpakita ng awa sa pamamagitan ng pagwasak sa isang malaking bato na malapit ng mahulog sa kanyang kalaban. Si Pope, na nasilayan ang lakas at kabaitan ni Tenma, ay nagbigay sa kanya ng estado at armor ng Pegasus Saint. Kinagabihan, palihim na binisita ni Tenma ang balkonahe ni Athena, at sila ay nagbalik tanaw sa kanilang kabataan. Gayunpaman, biglang tumingala si Athena sa langit at inihayag na nagising na si Hades, na nagpapahiwatig ng simula ng banal na digmaan. Pagkatapos, inatasan si Tenma na hanapin si Hades, kasama ang iba pang mga saints. Gayunpaman, sa daan, mabilis niyang napagtanto na ang kanilang paroroonan ay ang kanyang sariling bayan.
Nagmamadali si Tenma pabalik sa kanyang bayan, ngunit nakita lamang niya ito na nasusunog at wasak. Nag-alala siya sa kaligtasan ni Alone kaya't mabilis siyang bumalik sa bahay ampunan. Pagpasok niya sa kwarto ni Alone, nakita lamang niya ito na puno ng dugo. Lumabas siya at sinimulang maghanap kay Hades, habang ipinapangako sa kanyang mga kasamahan na tatalunin niya ang masamang Diyos. Nadinig niya ang mga sigaw ng kanyang mga kasamahan habang tinatamaan ng kidlat at nakita niya si Hades na lumulutang sa langit. Lumalapit si Hades kay Tenma at mainit na binabati siya sa muli niyang pagbabalik. Nagulat si Tenma, hindi makapaniwala na si Alone ang tunay na Hades. Si Alone ay laging mabait, ngunit nakaharap siya kay Pandora sa araw ding iyon na natagpuan siya ni Tenma na walang malay sa landas ng bundok. Binago nito ang isang tunay na mabait at maamong bata, patungo sa masamang Diyos ng Underworld. Ipinapakita ni Hades ang pintura ni Tenma na hindi natapos ni Alone bago umalis si Tenma sa bayan upang maging isang saint. Mabilis niyang ginamit ang dugo upang gumuhit ng X sa pintura, at ang mga kapangyarihan nito ay agad na pinatay si Tenma sa lugar. Natapos na ang unang trabaho ni Hades, winasak niya ang kanyang sariling bayan at pinatay si Tenma, kinuha ang kalikasan ng tao ni Alone. Sa isang galaw na ito, wala na siyang anumang ugnayan sa kanyang pagkatao, at ang kanyang blonding buhok ay nagbago sa isang madilim, masamang kulay. Ginagawang lahat ng kanyang mga alagad ay lumuhad sa harap niya, bago sila umalis. Si Yato ang tanging saint na nakaligtas at nagpasya na dalhin ang bangkay ni Tenma kay Athena. Bigla ang lumitaw ang isang batang babae na nagngangalang Yuzuriha, sinasabing inutusan siya ng kanyang amo na kunin si Tenma at buhayin siya muli. Mabilis niyang tineteleport ang lahat sa lokasyon ng kanyang amo at tinitingnan niya ang kondisyon ng katawan ni Tenma. Ang pulse heiress ng bulaklak ni Athena ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya ng buhay, ngunit malapit na siyang mamatay kung matutuyo ang mga bulaklak. Nagising si Tenma sa underworld at napagtanto na siya ay nakakadena sa loob ng isang selda. Bigla ang lumitaw ang isang specter at sinimulang asarin siya habang sinasabi na isa sa mga pinuno ng underworld ay patungo sa sanctuary upang patayin si Athena. Bigla ang lumitaw si Yato at Yuzuriha, na nag-teleport sa underworld, ngunit sinubukan ng specter na pigilan sila sa pagliligtas kay Tenma. Ginagamit ng specter ang kanyang mga shockwave attack upang talunin sila at ihanda ang kanyang panghuling galaw. Bigla ang inilabas ni Tenma ang kanyang buong lakas, matagumpay na pinagkakalas ang mga kadenang nagpiit sa kanya. Mabilis siyang sumalakay, ginamit ang kanyang Pegasus Saint na kakayahan upang talunin ang specter ng isang atake sa isang suntok. Mabilis na ipinaliwanag ni Yato kung paano maaaring mabuhay muli si Tenma, at gustong-gusto ni Tenma na bumalik at protektahan si Athena. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Yuzuriha na kailangan muna nilang makuha ang isang bagay bago bumalik sa totoong mundo. Sinasabi niyang kailangan nilang makuha ang mga bunga ng legendary tree na Sapedes, na nabubuhay lamang sa underworld. Sinimulan nilang maglakbay patungo sa kinaroroonan ng puno ngunit agad silang pinigilan ni Cerberus, ang bantay na aso ng impyerno. Hinaharap ni Yato at Yuzuriha ang gatekeeper ngunit hindi nila kaya ang mythical beast. Ang grupo ay nagpasyang ilihis ang pansin ng Cerberus at pagkatapos ay ituro ito kay Tenma, na nagcha-charge ng kanyang kapangyarihan ng cosmos upang gamitin ang kanyang saint skill, Pegasus Meteor Fist, at tapusin ang mitolohikal na halimaw ng isang suntok. Muling nagsimula silang maglakbay, at nakasalubong nila si Hades sa daan. Sinubukan ni Yuzuriha na sumalakay ngunit pinatalsik lamang siya ng isang kumpas ng kanyang kamay. Binati ni Hades si Tenma para sa pagkaligtas sa kanyang nakaraang pagsalakay sa totoong mundo, at inanyayahan siyang sumali sa kanyang panig sa halip na lumaban para kay Athena. Mabilis niyang tinanggihan ang imbitasyon, nangangakong tatalunin niya ito at mananatili sa tabi ni Athena. Matapos marinig ang sagot ni Tenma, lumutang si Hades kasama ang kanyang Cerberus at nawala. Ipinagpatuloy ng trio ang kanilang misyon at sa wakas ay natagpuan ang puno sa tuktok ng isang falls ng dugo. Mabilis silang nagsimulang umakyat sa falls ngunit biglang huminto ang oras. Si Tenma lamang ang tanging makakagalaw, at natuklasan niya na ang Golden Saint Virgo Asmita ay nasa panig ni Hades, na nagpapahayag ng pag-aalinlangan tungkol sa kakayahan ni Athena na panatilihin ang kapayapaan sa mundo. Tinutuya niya si Tenma bilang isang galit na bata, agresibo, at padalos-dalos na hindi bagay na manatili sa tabi ni Athena. Sinubukan ni Tenma na suntukin siya gamit ang kanyang teknik ngunit nadepensahan lamang ng malakas na kapangyarihan ni Virgo. Ipinaliwanag ni Virgo kung paano magkaugnay ang mga tadhana ng Pegasus Saint at Athena.
Sila ay palaging muling isinisilang sa mundo ng tao magkasama dahil ang Pegasus Saint lamang ang tao na may kakayahan na talunin si Hades. Ngunit sa pagkakataong ito, ang emosyonal na pagkatao ni Tenma ay hindi sapat upang iligtas ang mundo. Tumindig si Virgo mula sa kanyang meditasyon at nagpalabas ng isang teknik na nagpapatigil sa 5 senses ni Tenma. Ipinapakita niya ang mga paningin ng mga taong naghihirap at si Athena na pinapatay niya, habang binabanggit na kailangan lamang umasa ni Tenma sa kanyang pang-anim na senses, ang isip at mga saloobin. Nagalit si Tenma, binuksan niya ang kanyang buong kapangyarihan, nakaligtas mula sa ilusyon, at nagsimulang magmadali upang suntukin si Virgo. Tumama ang kanyang suntok, ngunit bigla niyang na-realize na natamaan lamang niya ang puno ng Sapides, winasak ito sa proseso. Lumulutang si Virgo sa itaas at ibinunyag na ang lahat ay isang ilusyon, kailangan nilang pilitin si Tenma na gamitin ang kanyang kapangyarihan ng Cosmo upang magbagsakan ang mga bunga. Mabilis na nawala si Virgo habang sinasabi sa kanya na kunin ang prutas at tapusin ang kanilang misyon. Kinuha ng grupo ang mga prutas at bitbit si Tenma habang nagtatangka silang tumakas mula sa underworld, ngunit hinadlangan sila ng isa pang Spectre. Naiwan si Yato upang labanan ang Spectre, habang bumalik si Yuzuriha sa totoong mundo kasama ang kaluluwa ni Tenma. Muling lumitaw si Virgo at ipinaliwanag na kailangan nilang gumawa ng isang banal na sandata mula sa prutas ng punong Sapides. Ang sandatang ito ay magpapakulong sa kaluluwa ng Spectre, at pigilan silang muling mabuhay, na magpapahina sa hukbo ni Hades. Ngunit upang gawin ito, kailangan nila ang kapangyarihan ng 8 pandaman ni Virgo para buuin ito. Ang hukbo ng mga Spectre ay sumusunod sa kanila sa totoong mundo, sinimulan ang kanilang pag-atake at pinipilit ni Tenma at ang iba pa na bilhin ang oras para kay Virgo at makagawa ng banal na sandata. Bigla, nadama ni Tenma ang malalim na pagtaas ng kapangyarihan ng Cosmo sa ibabaw ng isang gusali at nakikita si Virgo doon, ginagawa ang holy beads. Sinubukan niyang akyatin ang gusali upang protektahan si Virgo mula sa pag-atake ng mga Spectre, ngunit mabilis na nawalan ng buhay ang mga Spectre. Sa pag-abot sa tuktok, nauunawaan ni Tenma na ginamit ni Virgo ang lahat ng kanyang kapangyarihan ng cosmos, at isinakripisyo ang kanyang buhay upang lumikha ng isang sandata na magpapabago sa takbo ng digmaan. Samantala, sinimulan na ni Hades ang kanyang pag-atake sa sanctuary, pinapatay ang ilang mga banal sa proseso. Si Athena ay naghahanda sa kanyang sarili upang harapin siya, ngunit dumating si Tenma sa isang makulay na flash ng liwanag. Una niyang tinanong si Hades kung hindi ba niya natatandaan ang kanilang pangako noong bata pa sila na manatiling magkasama. Ngunit mabilis na sinagot ni Hades na hindi siya nag-aalala tungkol sa ganong pangako ng kabataan dahil hindi siya si Alone. Siya ang Diyos ng Underworld. Bigla, lumitaw ang isang aso na iniligtas ni Alone 2 taon na ang nakakaraan, at mabilis itong hinawakan ni Hades na agarang binago ito sa pagiging Cerberus. Sinimulan ng mitolohikal na hayop na atakihin sila, ngunit mabilis itong naiwasan ni Tenma habang dinadala si Athena. Pagkatapos ay nagmadali siyang suntukin ang Cerberus na may halo ng holy beads kasama ng kanyang cosmo power, upang pabagsakin ito ng isang tira lamang. Mabilis na pinigilan siya ni Hades sa kanyang kapangyarihan at sinubukang tusukin si Tenma ng kanyang espada. Ngunit lumitaw ang Pope na hawak ang mga talisman ni Athena mula sa huling digmaan 200 taon na ang nakakaraan, upang masild ang kapangyarihan ni Hades. Pagkatapos ay inilipat ni Athena ang lahat sa isang lugar na kayang eselyo ang kaluluwa ng bawat Spectre, na may balak na ikulong ang kaluluwa ni Hades sa Underworld, sa gayon ay pinipigilan ang kanyang pagbabalik sa totoong mundo at tiniyak ang kanyang pagkatalo. Bigla, dumating si Pandora sa isang karwahe at nagsimulang suruan si Athena, anang na pinili niyang muling ipanganak bilang mas batang kapatid ni Hades upang bantayan ang kanyang reincarnation. Sinubukan niyang saktan si Athena, ngunit nasagip siya ni Tenma sa pamamagitan ng pagtalon sa harapan niya. Pagkatapos ay ibinunyag ni Hades ang kanyang balak na bumalik sa kanyang kastilyo at tapusin ang nawawalang Lost Canvas, isang pintura sa kalangitan ng planeta na may kaluluwa ng bawat isa. Kapag natapos niya ito, mamamatay ang lahat, at mananalo siya sa digmaan. Sinubukan ni Tenma na pigilan si Hades na umalis, ngunit kinuryente siya ni Pandora gamit ang kanyang tungkod, na nagpabagsak sa kanya mula sa karwahe. Sa mga susunod na araw, tinulungan ni Tenma na muling itayo ang sanctuary habang kasabay na nag-tech train kay Aldebaran, ang pinakamalakas na saint. Pinupuri ni Aldebaran ang mga suntok ni Tenma, ngunit biglang pumalibot sa kanila ang mga paniki at nagpakawalan ng kanilang ultrasonic na tunog, na nagpatulog kay Tenma at sa ibang nakapaligid matapos mawala ng malay.
Lumitaw ang isang assassin at sinubukang kunin ang buhay ni Tenma, ngunit pinigilan siya ni Aldebaran, na pinasabog ang kanyang mga eardrum upang labanan ang mga paniki. Nakipaglaban sila, ngunit si Aldebaran pa rin ay wala sa balanse. Napabagsak niya ang assassin, ngunit agad na lumitaw ang isa pang assassin at ginawa ang laban sa isang dalawa laban sa isa. Sinamantala ito ng dalawang assassin at hinampas ng walang awa si Aldebaran. Habang sinasaktan nila ito, nahuli niya ang isa sa kanila at, isang malakas na paghampas, pinatay ang assassin sa pamamagitan ng pagbalibag nito sa kanya sa lupa. Bilib sa kagalingan ni Aldebaran, inilabas ng natirang assassin ang kanyang pinakamamatay na galaw, ang mensahero ng kamatayan, na naglalaktaw sa pangangailangan na marinig ang awit at agarang pinatigil ang puso ni Aldebaran. Ang assassin ay naglakad patungo kay Tenma para tapusin siya. Ngunit kahit sa kamatayan, kumilos ng kusa ang katawan ni Aldebaran, at sa isang huling pagsusumikap, pinuksa ang assassin kahit tumigil na ang tibok ng kanyang puso. Pagkatapos, nanatiling hindi gumagalaw si Aldebaran, na sumasagisag sa magiting na mandirigma na siyang nagligtas kay Tenma. Sa kanyang paggising, natagpuan ni Tenma ang isa pang tao malapit sa yumaon na saint. Inihayag ng lalaki na siya ay minarkahan ni Pandora, na naguutos sa mga specter nang walang pahintulot ni Hades na puksain siya at si Athena. Matapos ang kamatayan ni Aldebaran, nagpa siya si Tenma na umalis sa sanctuary at lumipat sa kalapit na nayon. Ang mga mag-aaral ay nagdadalamhati sa libingan ng saint na si Aldebaran na may malalim na kalungkutan. Dumating si Tenma roon na pakiramdam na walang halaga at walang kakayahang ipagtanggol ang sanctuary. Nagigilty siya sa nangyari. Pagkatapos, dumating ang Saint Cancer at kinuwento ang tungkol sa kung paano namatay si Aldebaran dahil siya ay mahina, at si Tenma ay tumakas dahil siya ay mahina. Dinakip niya si Tenma para sa disertasyon, hindi man lang lumaban si Tenma. Naniniwala siya na totoo ang sinabi ng Saint Cancer. Sa loob ng selda, iniisip ni Tenma si Alone at kung paano magkakaroon pa rin ng pagkakataon na iligtas ang kanyang kaluluwa. Sinimulan niyang suntukin at sipain ang mga rehas upang subukang tumakas. Gayunpaman, walang kabuluhan ang kanyang pagsisikap. Pagkatapos, lumitaw si Yato sa selda sa pamamagitan ng pag-alis ng isa sa mga sahig. Inilabas ni Yato siya sa kulungan sa pamamagitan ng pagdaan sa isang daanan sa ilalim ng lupa. Sa dulo ng daanan, nakipagkita sila kay Yuzuhira, na ngayon ay naging Silver Saint. Matagumpay silang nakaligtas sa sanctuary, at nagpahayag si Tenma na nais niyang tapusin si Hades. Bigla, lumitaw si Athena sa gilid ng sanctuary upang makipagkita sa kanya, at pinapangakuan niya siyang babalik siya ng ligtas mula sa kanyang paglalakbay, kasama si Alone sa kanyang tabi.